Halos mawalan na ako ng gana sa buhay nang iwan ako ni inay. 17 years old ako noon nang mawala siya dahil sa aksidenteng kanilang nasangkutan ng aking ama. Kaya hindi mawala sa isip ko ang galit dahil sa pakiramdam ko ay pinabayaan siya ng aking sariling ama gawa ng maraming bagay. At dahil doon ay napabayaan ko ang aking pag-aaral. Naging bulak-bulak ko, tambay sa mga maling kaibigan. Dito ko na nga halos natutuhan ng lahat, lalo na ang alam ko nasisira sa aking buhay. Nang mga time na yun ay wala na sa akin kung ano pa ang mangyari sa akin. Basta ang alam ko lang ay gusto kong makalimot sa matinding lungkot na nararamdaman ko. Ganon ang naging takbo ng buhay ko. Madalas ay pinagagalitan ako ng aking ama. Ngunit hindi ko na ito pinapansin. Madalas pa nga ay nakakaranas na ako ng pananakit mula sa kanya. Ngunit naging manhid na rin ata ang aking katawan sa mga sakit na nararamdaman ko. Ilang buwan din na ganon ang naging takbo ng buhay ko. Hindi na nga rin ako masyado nag-uuwi ng bahay dahil alam ko naman na sermon lang ang aabutin ko. Hanggang sa mahuli na nga ako ng mga otoridad. Dito ay halos maranasan ko ang mga bagay na napapanood ko lang. At hindi din ang galit ng aking ama nang malaman niya ito. Ngunit nagmakaawa ko sa kanya na tulungan ako na makalabas sa kinalalagyan ko. Dahil na rin sa matinding hirap na dinanas ko dito, agad naman na naawa ang aking ama sa akin. Kaya gumawa ito ng paraan para lang mailabas ako rito. Dahil naman sa mga pangyayaring yun ay natauhan ako sa nangyari sa akin. Ang akala ko ng mga kaibigan na hindi ako pababayaan ay narito pa at mabilis pa sa 4:00 nang ako ay iwanan. Ni walang nakaisip na kamustahin ako. Kaya naman matapos kong makalaya ay sinikap ko na magbagong buhay. Sinikap ko rin na muling lumapit ang loob ko sa aking ama. Lalo na't na-realize ko kung gaano ako nito kamahal nung nasa loob ako. Walang araw na hindi ako nito dinalaw at lagi akong kinakamusta. Kaya naman ang galit sa puso ko ay unti-unting nawala. Naging close pa nga kami uli ni Papa. Naiwan ako sa bahay at hindi na muling nag-attempt na bumarkada. Dahil sa malayo pa ang pasukan ay ako na muna ang nag-asikaso kay Papa. Mula sa pagkain niya at baon ay tsinaga kong pagsilbihan siya. Masaya kami ni Papa noong mga araw na yun hanggang sa isang araw ay may dinala si Papa. Laking gulat ko nang dinala niya rito ang isang napakagandang babae. Ewan ko ba, agad akong napahanga rito. Nagulat pa nga ako nang ipakilala niya sa akin na ito raw ang bago kong magiging ina. Noong una ay nagulat pa ako hanggang sa ma-realize ko na balak na palang palitan ng aking ama ang aking ina. Kaya dahil doon ay nakaramdam ako ng galit. Ewan, dahil din doon ay nabastos ko sila. Umalis ako at lumabas nang hindi nagpapaalam. Aawatin pa sana ako ng aking ama ngunit pinigilan siya ng babae niya. Ngunit dahil sa wala naman akong mapuntahan ay bumalik din ako agad ng bahay. Dahil nga dito ay kinausap na ako ni Papa. Todo ang paliwanag niya sa akin. Ngunit sumatotal ay nais na niyang palitan ang aking ina. Dahil sa wala naman akong magawa ay pinabayaan ko na lang. Ngunit bumalik ako sa pagiging tahimik. Ewan ko ba, hindi ko kayang kausapin si Papa. Hinayaan ko na lang sila. Ngunit ayoko iparamdam kay Papa na okay ako sa naging desisyon niya. Dumaan nga ang mga araw, linggo at buwan. Noong una ay papunta-punta lang dito ang babae. Ngunit habang tumatagal ay dito na ito natutulog hanggang sa tuluyan naman itong hindi na umuwi sa kanila at nagsasama na nga sila ni Papa. Maganda si Kate, maputi. Hindi naman katangkaran ngunit ang ganda tignan sa kanyang katawan. Kaya sa di maiwasan na pagkakataon, lalo na't kami lang dito sa bahay, ay hindi maiwasan na tignan ko siya. Di ko lubos maisip na magiging ina ko ang halos kaunting agwat lang ng edad ko. Di rin mawala sa isip ko na niloloko lang nito si Papa. Kaya nakabuo ko ng plano.
Gusto kong subukan ang babaeng ito. Ewan ko, nais kong ipakita kay Papa na niloloko siya nito. Una ay sinubukan kong mag-topless sa bahay. Sinasadya ko na nasa sala siya o sa siguradong makikita niya ako. Dahil sa confident naman ako sa katawan ko, dahil sa naging maalaga naman ako sa aking sarili at matangkad din naman. Dito nga ay sumubok ako kung gagana. Minsan pa nga ay nagbaboxer lang ako. Magpupunta ako ng sala na kunwari ay iinom ng tubig o kung ano man ang maisip ko. Sinasadya ko rin na paumbukin ang aking maipagmamalaki hanggang sa tila nakikita ko naman na umiepekto. Ilang beses kong nahuhuli itong napapatingin sa akin. Minsan pa nga ay nakikita ko na tila nauhaw sa kanyang nakikita. Kaya natatawa ako na pumapasok sa aking kwarto. Hindi ko alam, tila nag-e-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Hanggang sa isang araw na naabutan ko na nililigo siya sa banyo. Ewan, bigla kong naisip na pasukin siya. Kunwari ay iing-ihi na ako. Hindi ko mapigilan kaya agad akong pumasok sa banyo. Dahil dito ay hindi maiwasan na napasigaw siya. Agad ko naman tinakpan ang bibig niya upang hindi mag-iskandalo. Pinulong ko sa kanya ang pakay ko. Habang nakatambad sa aking harapan, ang noong ko pa ang pinagpapantasyan. Ewan ko, hindi na ako nakapagpigil. Sinubukan ko na siyang angkinin. Ngunit pumalag ito at itinulak ako palayo at agad lumabas ng banyo. Nagbanta ito na magsusumbong kay Papa. Nakita ko ang inis nitong pagmumukha. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Dahil malamang manggagalit sa akin ng sobra ang aking ama. Kaya agad akong lumapit sa kanya upang humingi ng paumanhin. Kaya pinasok ko siya sa kwarto nila at dito'y muling susubok na humingi ng dispensa. Ngunit laking gulat ko na ito na ang lumapit sa akin. At tila handa nang ibigay sa akin ang kanina lang ay pinagdamot niya. Sa agresibo niyang pag-atake ay tila nagulat ako at hindi naman gagawin. Nagpadala na lang ako sa agos at sinamantala ang kaligayahang na idudulot nito. Nakailang round kami ng bakbakan ng hapon na yun at tila sulit na sulit ang dagta na inilabas namin. Masarap ang tulog ko ng gabing yun dahil sa panandali ang ligaya na ginawa namin ni Kate. Hindi ko alam kung paano nalalabas sa bitag na ako mismo ang nahuli. Lumipas sa mga araw at halos araw-araw namin sinulit ni Kate ang isa't isa. Nagpakasasa kaming dalawa na ang plano ko ay tila nawala na. Napalitan na ng matinding pagnanasa sa babaeng kinasusuklaman ko at tuluyan na ngang nahulog ang loob ko kay Kate. Lumipas pa nga ang panahon ay nagpatuloy ang lihim namin ni Kate at habang tumatagal ay sobrang minahal ko na ito. Hanggang isang araw ay nagulat na lang ako at nawala na ito sa bahay. Kaya naman maghapon akong hindi mapakali at di nakatiis at tinanong ko si ama kung nasaan ang aking stepmom. Agad naman itong sumagot at sinabing iniwan na siya nito. Gusto ko pa sanang magtanong kung anong dahilan. Ngunit nagulat na lang ako nang yakapin ako nito at tumagulgol ng iyak. Kaya naman bumawi na lang ako ng yakap at pilit siyang pinapakalma. Dumating ang ilang araw at linggo ay blanko pa rin sa isip ko kung bakit biglang nawala si Kate. Pinagtataka ko nga ay hindi man lang ito nagpaalam sa akin. Lalo akong namimisteryoso dahil tila mabilis na naging okay ang aking ama. Pilit ako nitong inaasikaso at nais daw niyang bumalik kami sa dati naming samahan. Naguguluhan man ako sa mga nangyayari. Pinabayaan ko na lang. Pilit kong kinukumbinse na okay lang ako. Ngunit hindi mawala sa aking isipan si Kate. Namimiss ko siya sa bawat tahimik ang aking gabi. Please like kung gusto nyo ng karugtong.